Sino po dito naging mga plantito and plantita noong pandemic? Plantito, plantita. Mahilig po kayong magtanim. Marami? Yan. Pagka po ba itinanim nyo, limbawa ngayong gabi, bukas tutubo na siya. Di pa? Di ba? Ganun po yung pag-aaralan natin ngayon sa 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to 9. Sabi po dun sa 1 Corinthians, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Ganun po ang pagtatanim. Meron pong nagtatanim and meron din pong nagdidilig. So, hindi po pag tinanim nyo ngayon, bukas may tutubo na kaagad. So, ang title po natin is Grow in the Knowledge of God. Hindi ko na po kayo papatayuin para yung iba po nasa likod makita rin yung word natin. Ang verse po natin is 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to 9. Sabi po dito, sabayan nyo na lang po ako para mabasa po natin. 1, 2, 3. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at nagdidilig ay parehong manggagawa na lamang at bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kaniyang pagsisikap. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kaniyang bukirin. Panginoon, salamat po sa pagkakabasa ng iyong salita. Salamat po sapagkat muli po malaya kaming makakapag-aral ng iyong buhay na salita, Panginoon. Ang amin pong dalangin, Lord, kung ano man pong mensahe na gusto mong ipahiwatig sa amin, open our ears, open our mind, and open our heart, Panginoon, na handang tumanggap ano man po ang gusto mong ipabatid sa amin. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Now, simulan po natin sa Church of Corinth. Church of Corinth po is nasa Greece. Kung meron po kayong time, puntahan po natin bukas. Corinth po is isang center, business center po yan sa Greece. So bakit po ba isinulat ni Pablo yung 1 Corinthians? Unang-una po, upang wakasan ang pagkakampi-kampi. Nung una po kasi, yung Corinth, nagkakahiwa-hiwalay po yung mananampalataya. Ang dami pong religion dun sa lugar na yan, sa Corinth. Kaya sabi nga po dun sa 1 Corinthians chapter 1, verse 11, sabi po sa kanya, mga kapatid, may nagbalita sa akin galing sa family ni Chloe na nag-aaway-away daw kayo. Ganito kasi, iba ang sinasabi ninyo. May nagsasabing si Paul ang sinusunod ko o kaya kay Apollos ako. Yung isa naman, kay Peter ako. Tapos yung isa, si Christ ang sinusunod ko. Bakit nahati na ba si Christ? Si Paul ba ang pinako sa krus para sa inyo? Binaptize ba kayo para maging disciple ni Paul? Sa first pa lang po, first chapter ng Corinth, ng 1 Corinthians, sinasabi na po na meron kayong pagkakampi-kampi. Sabi niyo, meron kayo kay Apollos, meron kayo para sa akin, kay Pablo. So nagkakampi-kampi po yung mga taga Corinto, yung church ng Corinth. Sabihin mo nga sa katabi mo, walang kampihan dito. Walang kampihan dito. Ano ba po? Ituwid ang maling pagtingin sa mga leader. Kasi po yung mga tao sila nagsasabi, ay doon ako kay Pablo. Yung iba naman, ay doon ako kay Apollos. Para bang dito sa church, ay doon ako kay Palu. Ay doon ako kay Pastor Lester. Hindi po ganun sa church. Kami pong mga leader, kung kinukonsider niyo po kaming mga leader, kami po ay servant din. Hindi po kami mas mataas sa inyo. Nangangaral lang po kami. Pero sa tingin po ng Diyos, magkakapantay-pantay lang po tayo. Amen? So wala po kayong sasabihin na, ay, doon ako sa morning.
Kasi pag nag-preach si Palo, talagang tumiting mo dun sa puso ko. O kaya doon ako sa afternoon kasi si Pastor Lester, very energetic yan. Hindi po ganun ang pagsamba. Pagsamba po natin sa Diyos po, hindi sa tao, hindi sa leader. Amen po ba? Amen. So yun po yung gustong, bakit sinulat yung 1 Corinthians. Ano pa po? Ibalik ang focus kay Jesus. Bakit? Kasi sa mga leader na nga po sila nakapokus eh. Kung ano yung pinapagawa ng leader, parang, ay, dito ako. Parang, minsan po, actually may nagkwento po sa akin nito, na meron daw po isang member, bago siya pumunta ng church, tinatanong kung sino magpipreach. Ang hirap po nun, no? Kung hindi mo gusto yung magpipreach, hindi ka napupunta ng church. Or kaya lilipat ka ng service. Hindi po ganun. Kahit sino pong mag-preach, basta ang tinataas, pangalan ni Jesus. Okay po yan. Amen? Ano pa po? Kasi kung minsan nakapokus po tayo dun sa mga leader, balik po na yung focus kay Jesus. Ituro ang tamang paglago at paglilingkod sa simbahan. And yan po yung pag-aaralan natin. Sabi po sa 1 Corinthians, ganun din po sa chapter 3 verse 2 to 5. Sabi po dito, noon pinainom ko kayo ng gatas. Kasi ang tawag niya po sa mga taga-Corinthians, sa mga attendees, baby Christian. Yun po yung tawag ni Pablo. Mga bata daw po. Pinainom ko kayo ng gatas. Imbis na pakainin kayo ng solid food kasi hindi nyo pa kaya yun. At hanggang ngayon, di nyo pa rin kaya. Kasi nabubuhay pa rin kayo gaya ng mga tao sa mundong ito. Pag nag-iinggitan kayo at nag-aaway-away, di ba proof yan na makamundo pa rin kayo at standards pa rin ng mundo ang sinusunod nyo? Pag sinasabi ng isa sa inyo, kay Paul ako, tapos yung isa, kay Apollos ako, anong pinagkaiba nyo sa ibang tao? Yun po yung sabi niya. So doon pa lang po nararamdaman natin na meron po talagang pagkakawatak-watak, pag-aaway-away, yung mga taga-Corinthians. Kaya sinulat po ito ni Pablo para sa kanila. So ano po ang matututunan natin dun sa binasa natin na verse? Unang-una po, roles are different. May kanya-kanya po tayong tungkulin. Meron po tayong pagkakaiba ng tungkulin sa Diyos. Katulad po, katina, ang ganda nung praise and worship natin. Palakpakan naman po natin. First time pa, I think second time pala. Second time po natin, natap na natin yung praise and worship ng ating church. Amen. Yes! Thank you po. Yun ang tungkulin nila. Ihatid tayo sa presensya ng Diyos. May kanya-kanya po tayong tungkulin. Kanina, before tayo dumating dito, nakaayos na po yung upuan. Napansin niyo po ba yun? Hindi na kayo nagbuhat. Meron pong gumawa nun. Yun po yung tungkulin niya. Hindi po yun mababang tungkulin. Pag ang tungkulin natin, ginagawa natin na may kisiyahan para sa Diyos, hindi po mababa yun. Kahit na po namumulot lang tayo ng dumi dyan, tungkulin po natin yung sa Diyos. And yun po yung pagkakaiba ng ating bawat tungkulin. Kaya po anong dapat natin gawin? Sabi po dito, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Hindi po sila parehas ng ginawa. Iba't iba po yung role nila. Ipagdiwang po natin ang ating mga tungkulin. Ano man po yung binibigay sa atin, mamaya po, meron tayong i-stapler doon. Huwag naman pong pahaba nag-i-stapler tayo. Nakasimango tayo. Kahit na po nag-i-stapler lang yun, tungkulin po natin yun. Amen? So lahat tayo may nakatatanging tungkulin. Lahat ay bahalaga. Naalala ko tuloy yung kwento nung 2 bagong pasok. Sa tungkol sa pagtatanim. Yung isa, nilipat niya yung tanim. Sabi niya, okay na ako. Then yung isang kasamahan niya rin, siya naman yung nagdidilig, pero nagtataka sila. Taon na, hindi pa rin lumalaki yung tanim, so nagsisisihan sila. Mali naman yata yung pagtatanim mo eh. Kasi hindi lumalaki yung tanim. Yung isa naman, sabi nung isa, hindi, baka ikaw mali ang pagdidilig. Only to find out later na plastic pala po yung nilipat nila. Hindi po talaga lalaki yun. Ano pong ibig kong sabihin?
Meron po tayong mga ginagawa, hinihintay natin na magkaroon ng resulta dahil iniisip natin na ginawa natin yung parte na yon. Ang lagi po nating alalahanin, magkakaiba po ang ating mga tungkulin. Walang sisihan. Sabihin mo nga sa katabi, walang sisihan. Ang tagumpay ng gawain po, sabi po, mas mahalaga ang katapatan kaysa kasikatan. Kung tapat po tayong naglilingkod sa Diyos, hindi na po natin nihintayin na purihin tayo ng kapwa natin, na maging sikat tayo sa church. Ano, yung tao na yan, galing yan. Hindi na po natin nihintayin yon. Kung tapat po tayong naglilingkod, mas mahalaga po yun. Mas mahalaga ang katapatan kaysa kasikatan. Ang tagumpay po ng gawain ay hindi nakasulat sa laking papel na ginagampanan natin, kundi sa katapatan sa tungkulin na ipinagkatiwala ng Diyos. Ano po yung gustong ipagawa sa inyo ng Diyos? Last week po, sinabi natin na magkakaroon na tayo ng small groups. Nag-meeting tayo. Yun po yung pinapagawa sa atin. Mag-small groups na po tayo. Hindi naman po siguro, ang laki po ng Tejeros, ang laki ng Lapas, ang laki ng... Sino po dito ang taga Santa Cruz? Santa Cruz, Barangay Santa Cruz. Wala. Bayan! Yes, meron po tayong Barangay Santa Cruz. Magsisimula na po tayo ngayong taon. Nasimula na po natin sa Tejeros, nasimula natin sa Lapas. Doon naman po tayo ngayon sa Santa Cruz. Kaya po ngayon, ang Word for the Word po, yung Paskuhan natin, hindi na Paskuhan sa Mascardo. Paskuhan sa Makati because we dream na buong Makati po is maabot natin. Amen? Sama-sama po tayo. Ang pagkakaisa po, ang daan sa paglago. Hindi po tayo lalago kung watak-watak tayo. May nagtanim, may nagdidilig, pero iisa po ang layunin natin. Ang pagtatanim lamang ay hindi sapat. Ang pagdidiling lamang ay kulang. Kailangan ang pagkakaisa at pagtutulungan sapagkat dito nagiging ganap ang gawain. Amen? Pagka po tayo merong pagkakaisa, hindi na po natin kailangan magpakahirap. Ang Diyos na po ang gagawa para sa atin. So, yun po yung una nating matututunan dun sa verse na binasa natin. Roles are different. Huwag po tayong mainggit dun sa iba. No, bakit siya lagi siya yung naka-assign? Minsan ganun eh. Bakit siya lagi yung ina-assign dito sa task na to? Kasi po yun yung bigay para sa kanya. Lahat po tayo, meron tayong assignment. Maliit man yan o malaki, galing po yan sa Panginoon. Galing yan sa ating Diyos. Ano pa po yung pangalawa? God alone produces growth. Tanging ang Diyos ang nagpapalago. Tayo ay kasangkapan po lamang. Dumadaan lang po yan sa atin. Sabi po dito, hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos. Sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Tayo lang po yung taga-tanim. Tayo lang po yung taga-dilig. Huwag po nating hintayin, pati yung resulta manggagaling sa atin. Yung resulta po niyan, ang Diyos na po yung bahala. Ang sinasabi lang po sa atin, magtanim lang tayo ng magtanim. Magdilig lang tayo ng magdilig. Ako ang bahala. Yun po yung sinasabi. Kung minsan kasi nadidisappoint tayo, di ba? Pag medyo matagal na. Tulad nung project natin na, ano ba yun? Yes, I do. Ay, hindi sa kasal pala yun. I say yes. I say yes, diba? Tulad nun. Ay, natutuwa po kami sa leadership namin actually. Pag pinag-uusapan po namin yan, natutuwa kami. Kasi may fruits na po tayo. Pero hindi po yun ginawa natin ngayon. Tumubo ka agad after a week. Ilang buwan po natin pinagtyagaan yun. Nakita naman po natin yung resulta. Nagkaroon tayo ng graduation dito. Di ba? Ganun po yun. Huwag po natin isipin na walang nangyayari doon sa ginagawa natin kahit kaano katagal na yan. God alone produces growth. Hindi po. Kaya tinanong ko po kayo kanina, pagkatitanin nyo ba tumutubo na kaagad? Hindi po. Naghihintay po tayo. And ganun po yung principle ng Diyos. Tayo po yung magtatanim, siya po ang magpapalago. Tayo ay kasangkapan lamang.
ng kakayahan, lakas at pagkakataon. Ay, yung pong pagkakataon tsaka oras, kaloob po yun ng Diyos. Sino po dito yung may switch sa bahay? Switch ng ilaw. Switch ng ilaw. Yung pong iba, walang ilaw. Ano pong gamit nyo? Kalan? Alam ko na. May Alexa kayo. Alexa, open the light. Yan, sa Alexa. Di ba yung switch, napansin nyo po ba? Kayo lang naman nagsiswitch, di ba? Wala naman kayong kuryente. Di ba? Pag pindot nyo, hindi naman kayo may dala ng kuryente, pero kayo yung gumawa ng paraan para magkailaw. Ganun po tayo. Conduit lang po tayo. Ang power po nanggagaling sa Diyos. Tayo lang po yung ginagawa niyang daanan katulad po ng switch. Tayo lang yung nag-switch. Pero ang Diyos ang nagbigay ng ilaw. Yung kuryente ang nagbigay ng ilaw. Ganun po tayo. So, God alone produces growth. So, ano pong dapat nating laging isipin? Huwag magbuhat ng papuri para sa sarili. Lahat po yan, gawa po yan ng Panginoon. Wala po tayong may papagmalaki. Sabihin natin, ay, ang dami kong nadala sa church. Yes, ang dami nating nadala sa church. Pero ang Diyos po ang nagpapalago sa Kanya. Hindi po natin minamaliit o minimenos yung ginagawa nyo na pagdadala ng mga tao dito sa church. Pero lagi po nating isipin ang credit po kung bakit siya na-convict, kung bakit siya nagbago, sa Diyos po yun. Katulad po sa asawa natin. Si Tart, hindi kita sa asawa natin, di ba? Tagal natin. Gusto natin magbago. Asawa natin. Pero, sabi, ayoko na sana eh. Baka ma-outside ako lang ako mamaya eh. Pero lagi po natin sinasabi, at the twilight, kahit malapit na tayong mamatay, hindi natin mababago yan. Naniniwala po ba kayo doon? No? Hindi natin mababago, hindi natin. Ang Diyos lang po ang pwedeng magbago dyan. Kaya po mga asawa natin, patuloy po natin ipanalangin yan. Amen? Amen! Lakas ng amen na yan. Dagundong yan. So, huwag po tayong magbuhat ng credit. Lahat po yan ang gagaling sa ating Panginoon. Tayo lang yung gumawa ng paraan. Tayo yung ginamit niya. Pero lahat po yan sa power po ng Panginoon. Kaya huwag po kayong magsawa. Huwag po kayong magsawa na magsama dito ng inyong mga kasamahan sa opisina, kapitbahay nyo. Huwag po kayong magsawa. Huwag nyo po isipin na pag nasama nyo dito ngayong linggo na to, tapos hindi na umattend next week, wala pong mangyayari. Hindi po natin alam. Malay nyo po, pagdating niya sa bahay, di ba? Nagdasal. Tapos lahat ng mga dati niyang inaaway, hindi niya na inaaway. Pagbabago po yun. Hindi lang po natin nakita, pero gumawa ng paraan ng Diyos. Amen? So ganun po. Huwag po, itiwala rin sa Diyos ang kalalabasan ng iyong ginagawa. Huwag po tayong mag-expect na pagka meron tayong ginawa, tayo rin yung magbibigay ng kalalabasan ko ano yung magandang mangyayari sa Kanya. Hayaan niyo po ang Diyos ang kumilos. Katulad po ng mga farmers, di ba? Pag nagtanim sila, matutulog lang yan sa gabi. Sabi po nila, pagka daw po gabi doon, mas lalong tumutubo. Wala naman pong ginagawa yung farmers. Pero doon daw po mas lalong tumutubo yung halaman pag gabi. So, sino po nagpapalaki nun? Yung farmer? Hindi po. Diniligan niya lang, tinanim niya, diniligan. Pero ang Diyos po, sa Kanya lahat nang gagaling. Amen? Amen. Ano ba po? Obedience lead to reward. Now, you can share the gospel perfectly. Pwede nyo pong i-share yan. Ang galing nyo magsalita, pag sa small group, you can disciple faithfully. And you can serve consistently. And still, wala pong nangyayari. Katotohanan po ng buhay yan. Katotohanan po yan sa amin. Parang feeling namin walang nangyayari. Pero feeling po ng yun,
doon po is not a failure. Hindi po siya failure. Yun po ay farming, pagtatanim. So huwag niyo pong isipin na kung ginawa niyo ng lahat, sinunod niyo ng lahat, walang nangyayari, hindi po failure yon. Wala pong failure sa Panginoon. Ang nangyayari lamang po, nagtatanim tayo. And yung obedience natin sa pagtatanim leads to reward. Ang pagsunod ay nagbubunga ng gantimpala. Sabi po dun sa verse 8 na po. Actually, 4 na verse lang naman po yun. Ang nagtatanim at nagdidilig ay parehong manggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kaniyang pagsisikap. Ano pong sabi sa Galatians chapter 6 verse 9? Sino pong makakapag-recite? Pagka po nakapag-recite kayo, meron kayong trip to Jerusalem. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, huwag tayong mapagod sa pagganap ng mabuti. Kasi pagdating ng time, aani tayo kung hindi tayo magsasawa. Yun po yung sinasabi sa kasulatan. Galatians chapter 6 verse 9. So ganun po, bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kaniyang pagsisikap. This is the principle of sowing. Kung ano po yung inyong itinanim, yun din po yung inyong aanihin. Kung nagtanim po kayo ng mabuti, mabuti rin po yung aanihin natin. Kung nagtanim kayo ng masama, masama rin ang aanihin. Kung minsan, meron tayong kasabihan sa Tagalog, di ba? Ako ang nagtanim, iba ang kumain. Pero hindi po ganun ang principle ng Panginoon. Ako po, personally, natuwa po. Sino po nakakakilala pa kay Pastor Jerry? Ang ating pong spiritual director, Pastor Jerry Holloway. Minsan po, natanong po namin, may nagtanong, pero narinig ko po yun, yung tanong na yun. Pastor Jerry, hindi ka ba nalulungkot na ang daming member ng Word for the Word na naging pastor na sa ibang church? Alam niyo po, naano po ako dun sa sagot ni Pastor Jerry. Hindi sa... Actually, parang feeling ko po is na maiiyak, na natutuwa. Alam niyo po yung sagot niya? As long as dito sila nabaptize sa Word for the Word, kahit saan sila pumunta, okay lang sa akin. Yun po yung sagot niya. Ano po ibig sabihin nun? Si Pastor Jerry po ang nagtanim, siya ang nagdilig, pero ang Diyos po ang gumawa para magamit sila sa ibang church. Hindi naman po sa nagiging proud ako na dito po sila nanggaling, pero nakakatuwa po na marami pong organized na church dahil po sa Word for the Word. Dahil po sa pagtatanim ng Word for the Word. And it's a source of inspiration for us. Ang dami pong sina Pastor Peter Kairos, galing po yan dito. Si Gus Leasing, yung minsan na-invite natin sa mga speaker. Yung pong mga taga-Word Ministries, galing po yung mga pastor dito. And nung tinanong si Pastor Jerry, nakakatuwa po yung sagot niya. Hindi po sa pagiging, yun nga, sabi ko kanina, hindi sa nagiging proud tayo. Pero nakakatuwa po na maraming pastor ang na-produce ng Word for the Word. Amen? And because of that obedience. So ano po yung matututunan natin? Ang pagsunod sa Diyos ay may kapalit na biyaya sa tamang panahon. Some of you are discouraged. Kung minsan, di ba, na nalulungkot tayo kasi hindi agad nandun yung resulta. Wala yung paglago. Lalo na kung meron na tayong dinidisciple. Pero parang nakikita natin, parang walang nangyayari. Walang growth, walang paglago. Hindi po kayo nag-fail. You're not failing. Alam niyo po yung ginagawa niyo? You're being obedient to planting. Nagtatanim po kayo and sinusunod niyo po kung ano yung gustong ipagawa sa inyo ng Panginoon. Just continue planting. Hindi po natin alam kung kailan yan tutubo. Diyos lamang po ang nakakaalam niyan.
Pero ang encouragement po namin sa inyo, continue planting. Rewards may not always be immediate. Siguro po yung rewards na matatanggap nyo, hindi napakadali. Pero ano po ba yung rewards na gustong-gusto natin? This is not the earthly rewards. We are looking for the eternal rewards. Amen? Hindi po yung makalupa na rewards, hindi yung mga medalya, hindi yung mga citation, hindi yung mga certificate, hindi po yun yung kailangan natin. Ang kailangan natin yung reward na nanggagaling sa Panginoon, na alam natin, pagdating ng panahon, matatanggap natin yung reward na yun. Sasabihin sa atin, good job, my faithful servant. Yun po yung reward na gustong-gusto natin. Maglingkod ng tapat, kahit walang nakakakita. Naalala ko lang, sino po dito yung member ng Tupad? Tupad. Meron po? Tupad. Wala. Tupad, yung project ng gobyerno. Wala. Meron? Sorry po sa board, ha. Real talk lang po. Ang dami po naming nadadaanan, nagpapapicture lang. Pag may nakakakita, nagwawalis. Meron pa nga po kami nakita, may dalang basura, itinapon tapos sa kawinalis. Si Sister Maripe, hindi niya gagawin yon. Pero totoo po yun, di ba? Totoo po yun. Sa prinsipyo po ng Diyos, kahit walang nakakakita, ginagawa mo ang mabuti. Amen? Hindi po tayo tupad, tayo po ay nagpapatupad. Hindi tayo tupad. So, ganun po, obedience leads to reward. Ano ba po? Ang tunay na gintimpala ay nagmumula sa Diyos, hindi sa papuri o pagkilala ng tao. Huwag po nating hintayin na purihin tayo ng ibang tao para lang gumawa. Ang hintayin po natin, yung sabihan tayo ng Diyos, okay yung ginawa mo. May reward ka sa akin. Yun po yung hintayin natin. Hindi po yung papuri ng Diyos. O hindi po yung papuri ng tao. So, obey God even when the results are unclear. Trust that God see your every act of obedience. Yun lang po natin ang alalahanin natin. Sa lahat ng ginagawa natin, alam natin na kahit hindi tayo makita ng tao, pero Diyos ang nakakakita sa atin. And that is reward enough. Amen? Work together for God. Gumawang magkakasama para sa Diyos. Ano pong sabi dyan sa last verse na binasa natin? Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kaniyang bukirin. Sinasabi po ni Pablo na hindi naman talaga kami yung dapat yung parang tingalain o hindi naman kami dapat yung inyong maging parang leader na dapat dito lang kayo susunod. Ano pong sinabi niya? Doon sa verse, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Kami kapwa manggagawa ng Diyos. Parang sinasabi niya, huwag niyo naman kami masyadong gawing parang nasa pedestal. Katulad niyo rin kami. Katulad niyo rin. Manggagawa rin kami ng Diyos. Kaya ang tawag sa atin, kamanggagawa ng Diyos. Kamanggagawa. Hindi ibig sabihin sa amin lahat. Hindi rin ibig sabihin sa inyo lahat. But kamanggagawa tayo ng Diyos. Anong ibig sabihin ba ng kamanggagawa? Ibig sabihin, sama-sama tayong gumagawa para sa ikabubuti. Hindi lang ng ating simbahan, but most importantly, para sa ating Diyos. Amen. Kamanggagawa. Yun po dapat yung word natin. Hindi tayo manggagawa lamang, but in totality, kamanggagawa tayo. Sabay-sabay tayong kumikilos. May kanya-kanya tayong role. May kanya-kanya tayong dapat gawin. Merong nagtitimpla ng kape. Merong nag-aayos na upuan. May nag-ooperate ng computer. Kamanggagawa. Lahat po yun mahalaga. Kaya wag po natin, katulad sinasabi ko kanina, wag nating maliitin. Kasi
Hindi nilayo ng Diyos na ang kanyang gawain ay nag-iisa. I can't imagine na yung nandito kanina, siya na rin yung nagdadrum, siya na rin yung nagigitara. Although meron po ako nakikita sa YouTube. Siya na yung nagigitara, may drum siya sa likod, yung paa niya gumaganon, siya na rin yung kumakanta. Pero hindi po yun ang layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos, magkaisa tayo sa paggawa ng kanyang mga pinapagawa. Amen? Sama-sama tayo. Iba't iba yung gifts natin. Merong iba, chismosa. Diba? Yung iba naman magaling kumanta. Ay, pero yung pagka-chismosa daw, share the gospel yun. Hindi naman yung chismosa na, uy, alam mo ba ganun. Hindi ganoon. Pagka-chismosa natin, kasi ang sinishare natin, yung mabuting balita. Yan, marami. Amen? Mga babae lang ba yun? Meron din mga lalaki, ha? Igalang at suportahan ang tungkulin ng bawat isa. Bakit? Ang paglilingkod sa Diyos ay gawaing magkakasama. Ano po lagi nating sinasabi? No man is an island. Wala po talaga. Hindi mabubuhay ang isang tao sa isang island lang. Kailangan niya pong may kasama. Kanina nagkikwentuhan kami ni Sister Meldy habang nagko-coffee kami. Sabi ko, Sister, alam mo ba kung saan ang galing yung word na luka-luka? Tinanong ko siya Sabi ko, alam mo yon sa Pilipino, yung word na luka-luka, saan ang galing yon? Sabi niya, hindi. Galing yun sa loquacious. Ginawa lang ng Pinoy na loque. Loquacious kasi sa English Loquacious daw is ibig sabihin salita ng salita. Tingnan mo ngayon katabi mo kung salita ng salita ngayon. Tingnan mo. Loquacious. Doon pala nakuha yung word na luka-luka sa Pinoy. So pag meron kayong kapitbahay na salita ng salita, huwag niyo sabihin luka-luka, sabihin niyo, ikaw loquacious ka talaga. Mas cute pakinggan, pero ganun din ang meaning. Ang paglilingkod sa Diyos ay gawaing magkakasama. Huwag po tayong magkanya-kanya. Sabihin mo nga sa katabi mo, sama-sama tayo. Huwag tayong kanya-kanya. Tulong-tulong tayo. May project po kuminsan, natutuwa kami sa leadership, natutuwa kami. Alam niyo po ba yun na naging kapartners natin yung Philippine Marines? Praise God. Yes. Pagka po meron silang project, lalo na po dyan sa South Cemetery, tayo po yung unang-unang tinatawagan. Nakakatuwa po kasi tumutugon tayo. Kung siguro po, kung halimbawa isa lang yung gumagawa doon, siya na yung naggagayat, siya na rin yung nagluluto, baka po tapos na yung mga tao doon, baka nakamulat na yung mga tasagutom, hindi pa napapakain. Pero dahil po sa pagtutulong-tulong natin, dahil sama-sama tayo, 12:00 pa lang kumakain na sila. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ano ba po? Ito po yung mahalaga. Maglingkod ng may kababaang loob at pagtutulungan. Bakit po ba nagkakaroon ng kanya-kanya? Bakit po nagkakaroon ng pagkakawatak-watak? Bakit po nagkakaroon ng pag-away-away? Hindi lang po sa context ng simbahan. Kahit din po sa kanya-kanya nating tahanan. Amen? Dahil po wala tayong kababaang loob. Pag nasaling tayo, anong ginagawa natin? Iniisip ka agad natin gumanti. Sa mag-asawa, sabihin ko na naman, pero hindi ito para kay Mrs. Sa mag-asawa, bakit tayo nakikinig sa sasabihin ng asawa natin? We are listening with the intent to reply. Nakikinig tayo kasi iniisip na natin kung ano ang isasagot natin sa kanya. That is pride. That is not humility. Hindi tayo nakikinig kasi gusto nating marinig kung anong gustong sabihin niya. Nakikinig tayo kasi hinahanda na natin kung ano yung isasagot natin sa kanya. Hindi yan kababaang loob. That's pride. And sa simbahan and sa ating tahanan, maglilingkod tayo ng may kababaang loob at pagtutulungan. Amen? Amen? So ano po ang gagawin natin? As we enter
2026. Last week po, we talk about purpose. Kaya tayo nabubuhay kasi may purpose tayo dito sa mundo. Pagka nabubuhay ka ng walang purpose, patay ka na rin. Totoo po yun. Katulad po nung binasa natin, our job is to plant. Tanim lang po tayo. Our job is to water. Magdilig. But most of all, our job is to pray. Samahan po natin ang dasal. Naalala ko may nagpa-spa, nagpunta sa isang beauty salon. Pumasok, tinanong yung beautician, sabi niya, ano po kayang pwedeng gawin dito sa mukha ko? Kasi gusto ko pong ma-enhance, gusto po kong gumanda. Sabi ng beautician, dasal lang kailangan mo. Huwag po nating kalilimutan magdasal. Sapagat yun po yung ating trabaho. Hindi lang po tayo magtatanim, hindi lang po tayo magdidilig, but we will pray. And alam niyo po kung ano ang job ng Panginoon? He will make us grow. Amen? So sabi ko nga po kanina, this is the second service of this year. And this is the second year of our midweek service. God is faithful. Kala natin nun, ang a-attend lang dito, ganito lang. Pero look at us now. We're on the second year and keeping strong. Why? Because we keep on growing. So sa patuloy natin pong paglago, katulad po ng binasa natin kanina, we have to grow. Ito lang po yung tandaan natin. Grow. God alone produces growth. Lagi po nating tandaan yan. Na tayo po yung nagtatanim, tayo nagdidilig, ang Diyos po ang bahala sa huli. Siya po ang bahalang magpalago. Our roles are different. May kanya-kanya po tayong tungkulin. Sabi nga po dito, si Paul ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Kanya-kanya pong tungkulin. And obedience leads to reward. Yung pong ating pagsunod, hindi po masasayang yan. In God's perfect timing, papalaguin niya po yan and bibigyan niya tayo ng reward. And work together for God. Sa lahat po ng ating ginagawa, tandaan po natin, hindi po ito sa ating sariling kapakanan. Hindi po ito sa ating sariling pagmamataas. Lahat po yan ginagawa natin sa panghalan ng Diyos.